Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, na bumubuhay sa atin araw-araw. Tayo po'y manalangin saglit para sa salita ng Diyos ngayong araw na ito. Panginoon, kami po'y basbasa mo habang kami pinakikinig ng salita mo sapagkat ang pakikinig ang siyang nagbibigay sa amin ng pananampalataya. Na habang kami nakikinig, kami, Panginoon, ay natututo sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ang araw po na sa araw na ito, ang binigay ng Panginoon ay doon po sa Psalms 139 verse 23. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. Ang title po nito is Heart Check. Ayan, kumusta na yung puso mo? Ayan, di ba? Marami pong mga tao sa sobra pong mga takot sa buhay ay nagkakaroon ho ng mga nervous breakdown, and it is start with the palpitation of the heart. At lalo na ho sa ngayon na kung saan ay pagka natakot ka lang, no? Sa anong nangyayari, personal sa buhay mo, family sa buhay mo, minsan hindi nangyayari sa pamilya, sa labas, yung puso ko natin ay nagkakaroon ng mga takot. Pero ang Panginoon po, ang Diyos ay nagsasabi sa atin, okay, check ko puso mo. Alright? Kumusta na ang puso mo? Puno ba ng takot o puno ng panampalataya? Puno ba ng pangamba o puno ng kapayapaan? That's why, sinasabi po rito ng Panginoon through David, search me, O God. Ito ho, pag puso na pinag-uusapan, wala nang plastikan to. Okay? Kasi sa mind kasi, pwede pa tayo mag-alibay, mag-excuse mga tuwiran. That's why sinabi ng Lord, una sa lahat, love the Lord your God with all your heart. Nandoon sa Matthew 22, yung great commandment, di ba? And love your neighbors as yourself. So pag love ang pinag-usapan, it's all about heart check. Ang Panginoon kasi ay hindi siya tumitingin lang sa mga talino, galing, pinag-aralan, mga natapos natin. Mga gift na natin yan, blessing na yan eh. Pero pag nawala ang puso, doon nagkakaproblema. Okay? Kaya si David, talagang siya po ay disqualified para labanan si Goliath. Kasi napakabata, napakaliit. Pero yung puso niya ho, buo sa Diyos. Chinek ng Lord ang puso niya at sinabi niya sa isang propeta ni Samuel. Sabi niya, I am the Lord your God. Look at your heart. At the heart, not on outward appearance. Kaya kapatid, kababayan, ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay dapat nagsisimula sa puso. Pansinin niyo, ang baby pag nabuo sa tiyan, puso agad, bago pa mabuo yung brain. Bago mamatay ang tao, huling tibok, bago bitawan at bago sabing patay na siya. So it's all about the heart. Tapos diyan nilalagay ng Panginoon yung pagbit ng ating mga tinatawag na puso na para mag-circulate yung dugo natin, mabuhay tayo. Ganun din po sa ating pananampalataya. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, Proverbs 23 verse 26, My son, give me your heart. Puso po ang hinihingi ng Diyos sa atin. Pag kahit wala po tayong alam, pag meron po tayong pananampalataya sa Diyos, it's about our heart. Kasi si Lord, pati emotion natin, mga issues natin sa buhay, kung nagagalit tayo, natutuwa, alam ni Lord lahat yan. So, ibig sabihin, huwag mag-pretend, huwag magkunwari. You can cry out, you can laugh, di ba? Pwede mo sabihin kung discourage ka. At pag mapampasin mo yan, pag nabibigay mo buong puso mo sa Diyos, nahihiled ka. Amen? Kaya sabi ng Panginoon kapatid, huwag kang matakot, okay? Huwag mo lagyan ng takot ang puso mo. Lagyan mo ng pananampalataya sa Diyos. At yan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Kristo. As I close, kaya sinabi niya sa Ezekiel, bibigyan kita ng bagong puso. That is spiritual heart. Kasi yung physical heart natin, malambot yan, madaling masaktan. Pero pag spiritual heart ka, kahit anong palason ng kaaway, hindi yan tatalam. Amen? So, that's why mga kapatid, tibayan mo pananampalataya mo kasi nasa puso yan. Amen? At ang puso mo ay lagi pong ipasuri sa Diyos. Sabi ng Panginoon, search me, O God, sabi ng psalmist, and test me. Kahit may mga pagsubok, makikita ng Lord naman ng puso natin. Amen? Pag pure yan, may kakamali, may ng tawad, mabalik sa Diyos, tinatanggap po tayo ng Panginoon. Amen? So maraming po salamat. Nais kong manalangin, panalangin ka. Panginoon, salamat po sa aking kapatid nito nakikinig. At patuloy mo, Lord God, na pinupurify yung heart namin para, Lord, hindi po kami kunwari, magpipretend. What inside our heart, Lord, ay pwede namin sabihin sa iyo. Salamat po sapagkat ang puso namin iingatan mo para itulong ay laging nasa iyo, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo po ang kapatid nito, ang kanyang pamilya, at ang mga pangangailangan niya po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Araw-araw na pagpapala, bukas po ulit.